Wala raw silang National Master Plan for Flood Control. Yun ang inamin ng DPWH. Sabi ni Secretary Manuel Bonoan. Ito yung balita dyan. No? DPWH admits lack of National Master Plan for Flood Control. Grabe. Actually, meron namang National Master Plan. Meron. Nag-umpisa pa siya at 2012. So, panahon to ni Panot Aquino. Actually, ang target nga nila hanggang 2030 eh. Hanggang 2030 ang target nila na matapos yung National Master Plan for Flood Control. But you know, mga kotsero, consider the source. Consider the source. Noynoy Aquino yan. Anong asahan yung galing doon? Na flood control na maayos galing sa Noynoy Aquino administration. Kinancel nga niya yung yung pumping station from from Laguna Lake papunta ng Manila Bay. Di ba kinancel niya? Dapat 3 yun eh. Isa na nga nagawa. Panahon pa ni Apo Lakay. Tapos nung gagawin na siya, may nakabid na, meron nang gagawa, ikinancel ni Panot Aquino. Bakit? Kasi proyekto daw yan ni GMA eh. Anga-anga ang wala. Anga-anga eh. Proyekto daw kasi ni GMA, kaya hindi niya itinuloy. Isa rin yan, yung dredging na penaltyhan pa tayo ng ilan? Na penaltyhan tayo nung kumpanya na dapat gagawa ng dredging kasi nag-resign daw tayo sa contract. Nakabili na ng materyales yung kumpanya. Dapat gagawin na yung flood control program ng Laguna de Bay or Laguna Lake. Tapos ikinancel nga. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng mga inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops through cash pickup, at iba't ibang mga bangko rin, no? Almost real time po yan, no? Sa mga bangko, lalo kung may online banking kayo. At kung sa inyo pong unang padala ay gagamitin yung aking promo code na Coach Jared, makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave sa inyo pong, para po sa inyong padala needs. Sa inyong mga remittance needs. But anyway, so DPWH admits lack of National Master Plan for Flood Control. Sabi daw kasi ni DPWH Manuel Bonoan sa interpellation ni Amy Marcos, and after he reported that 5,521 completed flood control projects were immediate relief projects for flood mitigation during the Senate's Public Works inquiry on flooding, in several parts of the country brought about by the previous tropical cyclones, including the last week Super Typhoon Karina. So sabi ni Amy, so there's an admission on the part of the DPWH that in fact a National Flood Control Master Plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwalay yung 18. Di naman pala sila pinagduktong-duktong, hindi pa naka-align sa MMDA. Merong sari-sari rin at pira-piraso yung ating LGU. Sabi ni Bonoan, to some extent, it is correct, Madam Senator. But what I'm saying is, actually, there have been master plans before that were being carried out and that are now being updated. Sinagot din niya yung sinabi ni Amy na patsi-patsi daw. At sabi kasi ni Amy, tama po ba ang pagkakaintindi ko, immediate relief lang po, so tagpi-tagpi na naman tayo, patsi-patsi na naman. To which Bonoan responded, tama po. Sabi niya. Dapat sinabi na rin ni Bonoan na kung saan yung mga locations nun. Kung Metro Manila ba, kung sa probinsya, etc., etc. Or kung kasama ba dyan yung mga yung mga binahang lugar. Kasi that will be an interesting conversation. Na-curious ako doon eh. Saan kaya yung 5,521 na yan? At kung yan bang 5,521 includes yung mga lugar na binaha ngayon. If it includes yung mga lugar na binaha ngayon, then I will say na
Anong klaseng trabaho yan, DPWH? Kung yun yung sasabihin nila. Anong klaseng trabaho yun? What the hell? Tapos, tinanong, where the billions of public funds for flood control went. Sabi, how do you choose the projects? Are there guidelines and parameters that you submit these billions and billions of requests? To what do you allocate if there is no integrated master plan for the country? Bunuan likewise confirmed that under the 2024 national budget, the allocations for foreign-assisted extensive flood control projects were lodged under unprogrammed funds. So, ayun. So, yung mga ODA na projects ay nakalagak sa unprogrammed funds. Bakit? Bakit sa unprogrammed funds? Bakit? Kasi hindi pa sigurado kasi yan. Hindi pa kasi sigurado yan. Kaya unprogrammed. Kasi hindi mo alam kung kung matutuloy yung programa eh. Hindi mo alam kung matutuloy yung foreign assistance. For example, Mindanao Railways. Alala niyo yun? Yung Mindanao Railway? Manila, yung Manila North Rail. Utang yun. But then again, unprogrammed siya kasi hindi natin sigurado kung matutuloy. Paano mo siya popondohan kung hindi matutuloy? Kasi mga kotsero, pag inilagay mo yan sa line item ng GAA, sa General Appropriations Act, pag nilagay mo yan doon na naka-line item, kailangan pondohan yan. Violation yun ng General Appropriations Act kapag hindi yan napondohan. Saan mo kukunin yung pondo kung foreign assisted? Pero panoorin natin yung balita kasi this is a very interesting conversation. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Kinestyon ng ilang senador kung ang reclamation sa Manila Bay ang dahilan ng pagbaha malapit sa Senado nang manalasa ang habagat na pinalakas ng bagyong Karina. May nalaman din ng Senado sa mahigit 5,000 flood control projects na ipinagmalaki ng gobyerno. Nakatutok si Mau Gonzalez. Hindi sinanto ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina maging kalsada sa tapat ng Senado sa Pasay City. Unang pagkakataon lang nangyari yan. Kaya tanong ng mga senador sa pagdinig kanina, totoo ba? Binarahan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya? walang sagot ang mga ahensya kung bumaha nga ba dahil sa reclamation. Ongoing pa kasi ang pag-aaral dito, lalo na pag may extreme events gaya ng bagyo na tumatama sa Manila Bay. Pero ayon sa DENR, may epekto talaga ang reclamation sa daloy ng tubig sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. I foresee flooding caused by reclamation projects. So isama na rin po natin sa master plan yung mga nire-reclaim ngayon dito sa Manila Bay. Unang inireport ni Senate President Cheese Escudero na kabilang sa nagpabaha ang kawalan ng gasolina ng pumping station malapit sa Senado. Pero pag-amin ng DPWH, may sira rin ang pumping station. Lumabas din sa pagdinig na mahigit 5,000 flood control projects na ipinagmalaking natapos na ng gobyerno, tagpi-tagping maliliit na proyekto pala. Ito yung immediate projects, engineering interventions all over the country na hindi ho kasama dun sa master plan. So, at least now it's clear. So, most probably, hindi included dito ang Metro Manila. Why? Sabihin ko po kung bakit hindi kasama ang Metro Manila. Kasi tulad ng nabanggit natin ng mga nakaraang live stream, ang may hawak po ng flood control mitigation and management ng Metro Manila ay MMDA. MMDA. So,
kung hindi naging epektibo ang flood control management and mitigation ng ang flood mitigation pala rather ng Metro Manila, ano bang ginawa ng MMDA sa flood control nila? Kasi mga kotsero, this brings to mind, naalala ko lang, bigla-bigla, hindi ko na isama dito sa aking presentation. Hindi ko na isama sa mga ko, na maraming hindi natapos si MMDA nung panahon ni Digonggong. The COA flagged 33 projects under the Metro Manila Flood Management Project for delays in implementation. Kailan to dapat? 2018 to 2022. Dapat tapos na yan. Ilang taon pa lang presidente si PBBM, mga kotsero? 2 taon. 2 taon pa lang kung tutuusin. 2 taon. Gaano ba katagal magtayo at gumawa ng mga flood control projects? Sabihin na natin conservative 1 year. Conservative. 1 taon. Ibig sabihin, simula 2018 hanggang 2022, 4 na taon, ay hindi natapos yung flood control programs na para sa Metro Manila? Parang nakaka-insulto naman to ng katalinuhan. Diba? Nakaka-insulto naman to ng common sense, guys. Hindi natapos eh. And this guy, si Artes, is the same guy who's handling MMDA nung panahon ni Digonggong. He's the same guy, si Artes. Nakakatawa dito si Aimee kasi itong si Aimee parang naghahanap lang ng dahilan para may iba to sa kapatid niya. Tapusin muna natin itong balita. Ito yung standalone projects to provide immediate relief to low-lying areas. See? Alam nyo mga kotsero, hindi siya patsi-patsi. Hindi siya patsi-patsi. Ito ang ang pangit ng pagkakaposisyon dito ni ni Aimee Marcos eh. Hindi siya patsi-patsi. Kasi pag patsi-patsi mga kotsero, ibig sabihin meron ng existing tapos aayusin mo. Repair yun. Repair ang tawag doon. Repair and maintenance ang tawag doon. Hindi yun hindi to patsi-patsi. Sinabi ni Secretary Bonoan mga kotsero na ito ay mga bagong proyekto pero nasa labas ng Metro Manila para sa flood control ng low-lying areas. Independent projects outside of the master plan. Madali na maintindihin yun eh. Pero syempre, dahil Aimee Marcos, asahan nyo na palalabasin niya na palpak yung kapatid niya. Ang patsi-patsi, tulad ng sinabi ko kanina, merong sirang flood control, merong isang sirang flood control, aayusin mo. Yun ang patsi-patsi. Pero ito, sinabi ni Bonoan, hindi. These are independent projects outside of the master plan, flood control master plan. Ito yung standalone projects to provide immediate relief to low-lying areas. See? Napakalino naman. No? Stand-alone. Ibig sabihin, mga kotsero, baka kasi in the past, itong mga lugar na to, I'm pretty sure this is outside of Metro Manila, itong mga lugar na to, nagkaroon ng mga sakuna na related sa baha. Kaya stand-alone. Kaya wala sila sa master plan. Siyempre, nag-e-evolve din naman ang lupa. Nag-e-evolve din naman yung mga yung mga bagay-bagay na yung nagpapalakas sa lupa, tulad ng puno. O di, kailangan, magkakaroon nga naman ng mga bagong areas, low-lying areas that will be prone to flooding, landslide, etc. etc. So, may ganong klaseng ang anggulo. And I think napakita ko na sa inyo nung nakaraan, yung website ng DPWH. Actually, kung titingnan nyo yung website ng DPWH, pag nakita nyo po yung mga flood control projects na nakumpleto, most of them are outside of Metro Manila. Ilocos, Nueva Ecija, kung saan-saan pa. Basta outside of Metro Manila. So, bakit nakalimutan ng Metro Manila? No, hindi po nakalimutan ng Metro Manila.
Hindi lang po tinrabaho ni MMDA yung flood control ng Metro Manila mula 2018 hanggang 2022. Tuloy natin. At ngayong 2024, walang pondo para sa malalaking flood control projects. Sa 2024 NEP, tinanggal, siniro ang lahat ng foreign assisted projects na malakihan, higit sa lahat sa flood control. Tama po ba? Tama po. At nasa unprogrammed fund na lamang ng 2024 GAA itong mga flood control na may utang nakatapat sa ibang bansa. Tama po ba? Tama po, Your Honor. And it was the same situation in 2023. In 2023. Dalawang O ba't di sinama ni explanation ni GMA? But anyway, mga kotsero, kaya yung nasa unprogrammed funds because the funds are not yet there. Kaya ilalagay mo siya sa unprogrammed. Hindi mo alam saan mo hugutin yung pera na yan. Hindi mo alam kung matutuloy ba yung loan o hindi. So ilalagay mo muna siya sa unprogrammed. Unprogrammed fund siya ng DPWH. Hindi ho yun na pork barrel. Hindi. Nandoon lang yun sa nandoon yung line item niya sa unprogrammed funds. Kasi nga, wala pa yung pera. Pag nilagay mo na yun sa GAA, at sigurado mo na makukuha yung budget, doon mo ngayon ilalabas yung pondo. Kasi huwag niyo kalimutan mga kotsero, ang budget po ng Pilipinas ay kinukuha po sa taxes. Ngayon po mga kotsero, tsaka sa iba pang mga income generating measures na meron ng bansa like GOCCs, etc. etc. So, diyan kinukuha yan. Ngayon, kung yung projected na, yung mapoproject na income na makukuha ng bansa for 2024, yun yung gagamitin nilang pang-budget ng 2025. So technically, wala pa talagang nakalagak na budget para dyan, lalo na yung mga bagay na foreign assisted. Kasi hindi naman sigurado kung matutuloy yun eh. Hindi sigurado kung matutuloy yun. And again, an example is Manila North Rail na hindi natuloy yung loan galing ng China. At saka yung Mindanao Railway na hindi rin natuloy yung loan galing ng China. Ganun lang kasimple yun. Kaya siya nasa unprogram. Pang taon na rin walang pondo ang DPWH para sa dagdag na equipment para sa dredging o yung pag-aalis ng naiipong putik sa mga ilog para mapalalim. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Sinita rin ng mga senador na wala. Wait. So, hindi pinopondohan yung dredging tsaka desilting? 2 taon hindi pinondohan? Ulitin ko 2 taon hindi pinondohan ang dredging at desilting. Sino ba ang gumagawa ng GAA? Sino nag-a-approve ng GAA? Alam nyo ba mga kotsero, bakit tinatawag dito? Bakit tinatawag ang Kongreso na sila ang may power of the purse o kapangyarihan ng wallet? Wallet eh. Kapangyarihan ng kaban? Kasi sila po nag-a-approve ng budget eh. Sila ho mag-a-approve ng budget, mga kotsero. So, ibig sabihin, kung 2 taon, hindi napondohan ang desilting at dredging ng DPWH, bakit hindi inaprubahan ng Senado? Bakit hindi inaprubahan ng Kongreso? Sino bang nagde-defend ng budget ng DPWH na senador? O sino ba nagde-defend ng budget? Sinong nagre-represent ng DPWH? Villar. Si Mark, tahimik lang. Oy, Mark Villar! Ba't di mo pinagtanggol tong budget ng DPWH?
Ba't hindi mo pinagtanggol tong budget sa dredging tsaka desilting? Why, oh why? Why? Bakit wala si Mark Villar dito sa hearing na to, no? Si Bong Revilla nandyan, si Amy Marcos, Binay, sino ba to? Tolentino, diba? Naging DPWH secretary yun si Mark Villar eh. Ba't wala siya dito? Si Mark, tahimik lang. Wala si Mark Villar. Dapat andyan siya. Kasi siya yung DPWH secretary. Noong panahon ni Digunggong. Oo. So dapat alam niya yan. Equipment para sa dredging o yung pag-aalis ng naiipong putik sa mga ilog para mapalalim. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Sinita rin ng mga senador na wala pa ring iisang National Master Plan para tugunan ng baha na ayon sa DPWH ay ina-update na. Pero yung ibang master plan dyan, panahon pa ng ama ko, pero wala naman tayong napala kundi yung Dolomite Beach, hindi po ba? Kaya, itatanong ko, wait. saan inilalaan? Wait, Senator Amy. So, binibira mo ngayon yung Dolomite Beach. Uy, pet project yan ng tatay digong mo. Wala kayong napala kundi Dolomite Beach. Oh, wala talaga tayong napala sa DPWH maliban sa Dolomite Beach. Pagdating sa flood control, wala tayong napala sa Duterte administration maliban sa tawag dito Dolomite Beach. Hindi pa nga flood control yun eh. Dolomite Beach lang daw ang napala sa DPWH. Alam mo, Senator Amy, hindi pa nga flood control yung Dolomite Beach. Hindi pa nga flood control yan eh. Para saan daw yan? Ano sabi ni Roque? Mental health. Nakanan, paklo. Mental health! Bilyong-bilyong pera kapag walang master plan. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So, kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Pagtitiyak ng DPWH, ang 20-year flood control master plan sa Metro Manila na ginawa noong 2013 ay itinutuloy kahit nakatatlong administrasyon na. Para sa GMA Integrated News, Matt Gonzales, nakatutok, 24 oras. Plan sa Metro Manila na ginawa noong 2013 ay itinutuloy kahit nakatatlong administrasyon na. Para sa GMA... tinutuloy daw. Okay. Okay, game. Wait. Puntuhan ngayon natin. Lagyan natin ng punto tong topic na to. Bakit ngayon nag-iiyak si Senator Amy Marcos? Eto na nga. Kailan ba naging senador itong si Senator Amy? Diba? Kailan siya naging senador? 2019. 2019 ho, mga kotsero. 2019 ho siya naging senador. Huwag nyo kakalimutan ho yan, ha? Huwag nyo kakalimutan. Kasi itong mga ipapakita ko sa inyo sa susunod, itong mga susunod ipapakita ko sa inyo, magpapatunay ng kabobohan ni Senator Amy. Bakit? Nasaan ka bakit hindi ka nagkukuda tungkol sa master plan nung panahon neto? Yung international name niya, VAMCO. Pero sa Pilipinas, Ulysses. Si Typhoon Ulysses. 2020 lang yan, no? As of November 2015, 2020, the National Disaster Risk Reduction and Management Council reported 173 incidents of flooding, 38 incidents of landslides, 67 people have died and 13 are missing. 1.7 million people have been affected across the regions of Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Cordillera, and NCR. Nasaan ka nagsisisigaw ng master plan?
Nasaan ang flood control master plan? Nasaan yan? Wala, di ba? Tahimik. Isa pa nga siya sa mga nagtatanggol kay Duterte nun. In fairness, mga kutsero, isa rin ako sa mga nagtatanggol kay Duterte nun. Pero ngayon, pinagsisisihan ko na yan. Pinagsisisihan ko na yan. Bakit ko pa pinagtanggol si Digonggong? Bakit isa pa ako dun sa mga tao na tumulong magkaroon ng 85% na approval rating yan si Digonggong? That is one of my worst choices in life. Totoo ho yan. Araw-araw kong pinagsisisihan yan. Nasaan ka nung sumalanta ang Typhoon Ulysses? Nagsisigaw ka ba ng nasaan ang flood control master plans? Nasaan siya nung 2021 nang bumaha muli sa Maynila? $15,000 people. Anong bagyo? Actually, hindi pa nga bagyo to eh. Monsoon lang to. The NDRRMC said about 15,000 people, most of them from a flood-prone Manila suburb, had moved into evacuation centers. Tapos, ang sabi pa ni Oriental Mindoro, bumaha daw hanggang sa bubong. Nasaan ka nun? Nagkukuda ka nun. How about 2022, April, wala pa election na, mag-election pa lang yan, no? April 2022. Flooding and landslides kill at least 25 people in the Philippines. Sino ba si Maggie? Alam mo si Odette yata sa Pilipinas eh. Si Maggie. Local authorities said at least 36 people died and 26 others were missing after landslides slammed into multiple villages around Baybay City in Leyte, the hardest hit by the storm. More than 100 people were injured, authorities added. 25 killed, 30,000 families forced out of their homes, 200 floods have been reported, and yun nangyari. Nasaan ka nito, Senator Amy, para magsisigaw ng flood control? Wala, di ba? Tahimik ka. Bakit? Kasi panahon ni Digong yan eh. Yung mga dilawan na yung bumibira kay kay Digonggong eh. Pero ikaw, tahimik ka. Hindi ka nagrereklamo. Bakit? Si Digong yan eh, syempre. Hindi ko pwedeng birahin yan. Tatay ko yan eh. Tatay Digong ko yan eh. Sabi ni Amy. Ito. Senator Amy, nasaan ka? Nagsisigaw ka ba nung binaha ang Davao City at ang buong Davao region? Ito mga kautsero, 51 billion ang binudget dito. Wala. Hindi ka nagrereklamo. Bakit? Tatamaan si Pulong eh. Tatamaan kasi yung yung pinsan. Ay di, kapatid daw, kapatid. Kapatid sa labas. Oo. Si Pulong. Tatamaan si Baste. Actually, si Sara pala kasi siya yung mayor during that time. Tatamaan si Sara, tatamaan si Pulong. Ngayon ka magsisisigaw kung kailan para lang sakyan yung sinasabi na dahil nga mayroong 5,500 projects na natapos. Ngayon mo sinakyan. Tapos biglang bumaha. Kasi rektang tatamaan yung kapatid mo. Nakakadiri ka, Senator Amy. Tapos nakakatawa mga kotsero. Itong si Senator Amy nagsisisigaw na master plan, di ba? Sabi niya kanina. Nasaan na yung master plan? What do you allocate if there is no integrated master plan for the country? Sabi ni Senator Amy. Alam nyo, mga kotsero, kung kinakausap niya kasi ang kapatid niya, di malalaman niya. Nauna pa si PBBM makaisip ng master plan kaysa sa kanya. Master plan. Si PBBM mismo may gusto ng master plan. Let's prepare for the next flood. This is the first typhoon within La Nina. This might be prolonged, so we have to prepare for that. Let's think about preparing for that. According to Marcos,
Former Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson has crafted a flood management master plan that would be implemented over more than 2 decades, but the plan should be expanded kasi kailangan na nga i-update. Although it will work and it crosses most of Luzon for the NCR, but we have no choice. We have to do something. We have to learn how to handle the new normal. No, sabi niya. Inunahan ka na ng kapatid mo. Di ba? Alam niyo yung mga kotsero, gumawa ng issue tong si Senator Amy sa isang bagay na nire-resolve na mismo ng kapatid niya. Gumawa siya ng issue doon sa master plan, flood control master plan, whatever that is. Pero hindi niya in-acknowledge. Hindi niya in-acknowledge na inunahan na siya ng kapatid niya diyan sa flood control master plan na yan. Nanauna na ang kanyang kapatid na magplano kung paano tatapusin yung flood control master plan na nung panahon pa ni Panot Aquino isinulat. Hindi lang yon mga kotsero. Kailangan pa nga raw i-update. Kailangan pa raw i-update para tumugma sa pangangailangan ng panahon ngayon. Ba't hindi yan ang tinanong mo? Ano na ba ang sinabi ng presidente tungkol sa master plan na binanggit niya last week? This was 6 days ago. Or basta last week. Sometime last week. Wala, di ba? Wala naman siyang binanggit. Hinighlight lang niya, pachi-pachi yung master plan, etc., etc., what have you. May mali siya kasi. Mas nauna pa niya ipagtanggol yung pagbiyahe ni Sara Duterte papuntang Germany para allegedly manood ng Taylor Swift concert. Kaysa sabihin niya sa hearing tungkol dyan sa flooding na yan, sabihin niya na ano ba ang plano ng kapatid ko dyan. Kasi nagbanggit siya ng flood control master plan nung isang linggo. Ba? Wala. So obvious tong hearing na to mga kotsero. It's in aid of elections. Mag-election na next year 2025. Imagine, hindi na nga nila pinondohan yung dredging at desilting para sa mga rivers. Hindi nila pinondohan. Huwag niyo kalimutan nga mga kotsero, ang Kongreso ang nagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi niya pinondohan. Wala siyang ginawa. Tapos ngayon magrereklamo sila, bumabaha. Ay nako, Amy Topak. Dati pinagtatanggol ko pa to si Senator Amy, pero nung talagang pumisan siya kay Digonggong, wala na, ang hirap na kampihan eh. Hirap niya kampihan kasi lalo ang hindi ko doon, ang hirap ma-take doon mga kotsero diyan sa drama ni Senator Amy. Alam niya na yung Duterte is destabilizing the government of her own brother. Imbes na tumulong siya, mag-contribute sa success ng eto na lang mga kotsero Alam niyo tayo mga Pilipino, maano talaga tayo sa pamilya, di ba? Susuportahan natin yung pamilya natin sa kahit anong paraan na kaya natin gawin. Siyempre, nandyan na yung nandyan na yung tumutulong ka para pagandahin ng sistema ng Pilipinas. Kasi, inelect ka bilang isang senador. Inelect yung kapatid niya na presidente. So, di ba? Dapat dun pa lang, meron ka ng aside from your motive na tulungan siyang ma-improve yung sistema ng bansa, nandiyan din siguro yung motivation na tulungan yung kapatid niya para malinis yung pangalan nila. Pero nagtataka ako, bakit parang isa pa si Senator Amy sa mga gustong sumira sa legacy ng pamilya nila? So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel, and pa-follow din po tayo sa ating Facebook page. Jared po dito ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?